Annyeonghaseyo! Kumusta? Kami ang mga Tiny Tan BTS. Kami ang makakasama ninyo ngayon upang pag-aralan ang mga tagubilin para sa isang ligtas na pamayanan. Ready na ba kayo? Para sa Health 3 Quarter 4 Week 8, ang ating aralin ay tagubilin para sa isang ligtas na pamayanan. The most essential learning competency recommends preventive action for a safe community. Sa nakaraang aralin ay natutuhan mo ang mga panganib at sakuna sa pamayanan at kung paano maisasagawa ang mga panuntunan sa kaligtasan upang maiwasan ang mga sakunang ito. Sa araling ito naman ay inaasahang makapagbibigay o masasabi mo ang mga tagubilin para sa isang ligtas na pamayanan. Tingnan ninyo ang nasa larawan. Ano sa iyong palagay ang ginagawa nila? Naranasan mo na din bang makiisa sa mga programa sa inyong barangay o sa eskwelahan? Ano ang naramdaman mo sa iyong pakikilahok? May natutunan ka ba sa mga programang iyong sinalihan? Ngayon naman ay pakinggan natin ang kwento ng batang si Ben. Kumusta? Ako nga pala si Ben. 9 na taong gulang pa lamang ako. Pero, alam niyo ba na marami na akong natutunan tungkol sa pagiging ligtas sa pamayanan? Iyan ay dahil sa ako at ang aking pamilya ay palaging nakikiisa at lumalahok sa mga drills at crime prevention program sa aming barangay. Si Kuya Jack at si Ate Jill naman ay naging bahagi na din ng grupo na nagpapatupad ng programang ito sa aming barangay. Dahil malaki ang naitutulong nito para sa kaayusan at kaligtasan hindi lamang sa aming sarili kundi pati na rin sa aming pamayanan. Ang paglahok sa mga ganitong programa ay malaking tulong para malaman natin ang mga dapat gawin upang tayo ay maging ligtas sa panahon ng panganib at sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Sagutin agad natin ang unang pagsasanay. Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa napakinggang kwento ni Ben. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Unang bilang. Sino ang batang nagkukwento? Siya ay si Ben. Pangalawang bilang. Ano ang ginagawa ng pamilya ni Ben? Si Ben at ang kanyang pamilya ay palaging nakikiisa at lumalahok sa mga drills at crime prevention program sa kanilang barangay. Pangatlong bilang. Bakit sumasali ang pamilya ni Ben sa mga crime prevention program ng barangay? Ang paglahok sa mga ganitong programa ay malaking tulong para malaman natin ang mga dapat gawin upang tayo ay maging ligtas sa panahon ng panganib at sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Pang-apat na bilang. Kung ikaw si Ben, sasali ka rin ba sa ganitong programa sa inyong barangay? Bakit? Opo, katulad ng pamilya ni Ben, ito ay upang malaman natin ang mga dapat gawin upang tayo ay maging ligtas sa panahon ng panganib at sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Dadako na tayo sa pangalawang pagsasanay. Isulat sa patlang ang tama kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng pag-iingat sa pamayanan at mali naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang. Mahalagang malaman ko ang mga impormasyon tungkol sa aking mga magulang. Ang tamang sagot ay
Tama. Pangalawang bilang. Ang panonood ng balita sa telebisyon ay hindi mahalaga dahil nakakasawa. Ang sagot ay mali. Pangatlong bilang. Dapat tayong magpanik sa oras ng panganib. Ang sagot ay mali. Pang-apat na bilang. Hindi ako dapat nakikipag-usap sa mga taong hindi ko lubos na kilala. Ang tamang sagot ay tama. Pang-limang bilang. Ang pagpunta sa mga madidilim na lugar ng nag-iisa ay mapanganib. Ang sagot ay tama. Para sa pangatlong pagsasanay, basahing mabuti at sagutin ang tanong sa susunod na slide. Sumulat na maikling sanaysay tungkol dito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang tanong. Sa iyong palagay, bakit mahalagang magkaroon tayo ng isang ligtas at mapayapang pamayanan? Ang pagkakaroon ng mapayapang pamayanan ang magdudulot sa atin ng masayang pamumuhay. Para sa pang-apat na pagsasanay, basahin ang sumusunod na mga pangungusap. Kulayan ng pula ang masayang mukha kung ikaw ay sumasang-ayon na dapat itong gawin bilang paghahanda at pag-iingat sa pamayanan. At kulayan naman ng asul ang malungkot na mukha kung hindi ka sumasang-ayon. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang, makilahok sa mga family and community drills sa inyong barangay. Ang sagot ay masayang mukha. Pangalawang bilang, huwag nang ikandado ang pintuan kung aalis ng bahay. Ang sagot ay malungkot na mukha. Pangatlong bilang, kung uuwi ng gabi, maglakad kasama ang mga kaibigan o gumamit ng ligtas na mga ruta pauwi sa bahay. Ang sagot ay masayang mukha. Pang-apat na bilang, iulat ang kahina-hinalang kilos ng hindi kilalang tao sa isang pinagkakatiwalaang kasama sa bahay o otoridad. Ang sagot ay masayang mukha. Pang-limang bilang, iwasang sumali sa mga crime prevention program sa iyong pamayanan. Ang sagot ay malungkot na mukha. Pang-limang pagsasanay, buuin ang mahalagang kaisipan sa susunod na slide. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Tayong lahat ay nais mamuhay sa isang tahimik at ligtas na pamayanan. Ngunit may mga pagkakataon pa rin na tayo ay maaaring malagay sa panganib o isang sitwasyon na hindi inaasahan. Kung kaya, dapat tayong mag-ingat sa lahat ng oras at huwag basta-bastang magtitiwala at sasama sa taong hindi natin lubos na kakilala. Please like this video, subscribe, and get notified.